sa YouTube, laban kasama ang Bayan Sunshine Media, DZAR 1026. Tapos yung TikTok, SMNI News, Pulso ng Bayan News Blast. May magagawa ba ang NTC dito, Mr. Chair? Thank you. Sir Chair, may action ba? May pwede bang gawin yung NTC as far as we know dito sa mga cases na ganito? Wala. Hindi nila covered yung mga social media platforms, yung sa website, pagtanggal, pag-suspend, Mr. Chair? Talagang ano no, sa lahat ng platform, talagang kumakalat siya. Katulad ng ngayon, no, yung mga red tagging, yung mga misinformation, ay talagang pinagpapatuloy pa rin. At narinig naman natin, no, inaamin talaga ng ano no ng mga board of directors and officers na talagang inaalaw nila, di ba? Mr. Chair, liban sa franchise ng SMNI, meron pa rin siyang iba't ibang mga platforms kung saan siya nag-ooperate. Mr. Chair, would like to confirm sa SMNI, halimbawa, di ba, nasa Twitter or now called X ang SMNI, ang account ay at SMNI News. Can SMNI confirm? Yes po, we are operating online. Yes. Mr. Chair, sa YouTube, nandyan pa rin ang SMNI at Sunshine Media. Can SMNI confirm? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron din po silang website, smninewschannel.com. Yes po, Mr. Chair. Sa TikTok din, Mr. Chair, at SMNI News. Yes po. Meron din po sa WeTV at SMNI News. Not so familiar with Mr. Chair, but we are operating online on different platforms. Kasi Mr. Chair, sa mga online materials na SMNI, sa mga social media accounts, nandyan din po yung app na WeTV. So, if hindi po familiar ang officers, ako na lang po mag-inform sa kanila that they are on WeTV. Mr. Chair, sa Rumble, may ganito din pong app. rumble.com/user/SMNI News. Rumble, yes, we have. Okay. And Mr. Chair, sa Facebook, ano po ang account ngayon ng SMNI sa Facebook? It is by program po, kung anong title ng program, since unfortunately, every time po meron kaming Facebook page ay nawawala po siya bigla. So, marami po iba-iba based sa program ang Facebook accounts. Programs po. How about sa Instagram? Same po, Mr. Chair, by programs. Okay. Mr. Chair, may gusto lang po tayong i-flash na slides dahil po maliban sa pag-operate ng SMNI sa ganitong mga accounts, dati pa nung meron siyang YouTube account bago po ito na takedown, ay ito po ang na-monitor nating bilang ng mga red tagging and misinformation videos ng SMNI. Sa period po ng 2 months, no, nung nakapag-compile po tayo, ay ganun po kadami, more than 288 ang mga videos na yan. And on average po, Mr. Chair, that would be 5 videos a day. Wherein SMNI programs ay nagme-mention ng alleged links daw ng mga youth organizations and even people's organizations as fronts di umano ng mga rebel groups. Mr. Chair, uploaded po yan sa SMNI YouTube page. Yung dati po nilang page, before it was taken down dahil nga sa kaso kay Apollo Kibuloy, yung child trafficking and sexual assault cases niya sa United States. Mr. Chair, I'd like to ask KBP kung meron po bang ibang media entity na naireklamo sa kanila dahil sa ganun ka-rampant na red tagging na ginagawa. Aside po sa SMNI, may iba po bang ganong media outlets na idinulog or ni-report sa inyo? Thank you, Mr. Chair. In answer to the question, there is no other broadcast entity that has been complained of for red tagging. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin hindi po normal among media
entities ang ginagawang red tagging at ito po ay distinct sa SMNI. Maliban sa hindi siya nagko-conform sa journalistic standards that is set by the KBP, meron po talaga siyang focus doon sa red tagging na nakita nating bahagi talaga ng policy ng entity na ito. Mr. Chair, I'd like to present the next slide regarding the partnership of SMNI with the AFP naman. Ito po ay sa website mismo ng SMNI sa ayan, sa about na section ng kanilang website. Mabanggit Mr. Chair ang collaboration with the AFP. I would like to ask SMNI, ano po ba sa ngayon ang extent ng collaboration na ginagawa ng SMNI with the AFP? If I may, Mr. Chair. Recognized. Ang agreement po na yan between SMNI and the Philippine Army po ay nag-umpisa dahil po sa lagi nilang guessing sa Laban Kasama ang Bayan. Yung pong programa ng SMNI that is inilaan po para po sa pagtulong sa ating mga kasanduluhan at dito po sa Pilipinas sa pagsupil po ng mga National People's Army dito po sa ating bayan. Mr. Chair, meron po bang written na memorandum of agreement ang SMNI with the AFP para sa ganong collaboration? Ang collaboration po na nangyayari po, if I may, Mr. Chair. Ang nangyayari po dyan ay sila po ang nabibigay sa amin ng mga information, mga news po na nangyayari. Mr. Chair, I Yes, was po. asking po kung merong specific na kasulatan in the form of a memorandum of agreement. Sige. The Honorable Rolex Suplico. Attorney Suplico, Your Honor. I'm sorry. you, Attorney Your Honor. Rolex Suplico. I have here, Your Honor, a copy of the memorandum of partnership signed by SMNI and the Philippine Army. Mr. Chair, we would like to request May we SMNI have a to copy of furnish. that immediately? Can Yes. we ask the page to please get a copy and please give a copy to the COMSEC. And to the members of the committee, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, in practice, ano po ang itsura ng ganong collaboration? And so in terms of content, paano po 'yun nangyayari? Pag may binibigay na information ng AFP, automatic din na ipapublish 'yun ng SMNI. Ano ang actual na pag-implement ng ganong collaboration? Ang pagiging co-prod po, I mean, pagbibigay po ng materyales galing sa amin mula sa AFP dahil ang Armed Forces po ay isang institusyon ng ating gobyerno na ating pinapaniwalaan. Of course po, ang galing sa kanila ng mga information ay verified information at amin po itong ginagamit sa programa po. Okay. Mr. Chair, maliban sa tinatanggap nila ang information mula sa Armed Forces, meron din ba silang paraan para ma-verify ang kanilang nakukuha, may it be independent sources or mga tao sa komunidad? Ano ang ginagawa to verify what you obtain? Katulad po ng mga information na galing sa PNP, ang galing po sa AFP na information ay considered po namin as verified information. So with that, Mr. Chair, galing po sa SMNI, pag natanggap po nila, hindi na nila bine-verify. Kinukuha na po nila yun na yung tingin nila ay always totoo, regardless no kung ano ba talaga ang nilalaman noon, tapos pinapublish na nila. Mr. Chair, we asked that dahil nga dun sa sheer volume of actually parang pinaparot na rin po nila kung ano halimbawa ang sinasabi ng National Task Force LCAC since the time of former President Rodrigo Duterte. Kaya parang hindi na nga po nagpa-function na parang media outfit ang SMNI. Naging parang propaganda arm na po siya ng NTF-ELCAC. Mr. Chair, ang next slide po. This is less about red tagging and this is more of fake news po talaga. Mr. Chair, pinalabas po iyan ng SMNI sa kanilang program Laban Kasama ang Bayan sa YouTube. And if I may read the headline, Mr. Chair,
Raul Manuel nilaglag na ng dating kadre at di na tanggap sa pamilya. Mr. Chair, to confirm lang, no? Di straight from them, di ba program ng SMNI ang Laban Kasama ang Bayan? Yes, po, Mr. Chair. Mr. Chair, anchor po nila si Jeffrey Celis, tama po ba? Yes, po. Mr. Chair, sa mga officers po ng SMNI, alam ba nila na may ganitong nilabas ang SMNI? Ang mga content po ng Laban Kasama ang Bayan na iyan po ay lumalabas sa SMNI, alam po namin. Okay, so ibig sabihin, Mr. Chair, they are vouching iyang fake news na nilabas nila tungkol sa representasyon na ito, na hindi daw po ako tanggap na aking pamilya sa mga advocacy ang aking ginagawa. Mr. Chair, next slide please. Halata po talaga kitang-kita po ng taong bayan na hindi lang red tagging ang ginagawa, pero mismo pag-iimbento ng mga kwento ang ginagawa ng SMNI. Mr. Chair, I am proud of my family. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa support ang binibigay nila sa ginagawa po natin. In fact po, sila nangampanya pa nga para sa akin. Yan po ay mama ko, lola ko, tapos pamilya po ng papa ko sa Zamboanga City. Yung picture po sa right side, campaign materials, sila po nagpagawa using their own money. Hindi pa po galing yun sa akin o sa National Office Funds ng Kabataan Party List. So Mr. Chair, clear as day yung ginagawa ng SMNI na actually ay hindi lang ito personal na issue ko. Pero Mr. Chair, if they can do that to me, paano po yung mga kabataan, paano yung mga ordinaryong kababayan natin na walang posisyon, na madaling gawan lang din ng kwento ng SMNI. And Mr. Chair, given how the online world works today, ang sabi po ng maraming studies, yung kasinungalingan, it spreads 6 times faster than facts. So Mr. Chair, may pattern na parang ginagawa to ng SMNI para saan? For the clout lang, para tumaas lalo yung mileage nila online. Na Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap na ginagawa nila ito. Next slide po, Mr. Chair. Balik po tayo sa usapin ng red tagging. I will play this video posted on January 9, wherein Mr. Celis said something new about House Speaker Martin Romualdez. Kindly play the video. President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress is President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress. Sige po. Kung inaayos pa po yung audio, I can show actually the transcript of what was said President by Marcos Jr. Mr. Jeffrey Celis, again on SMNI. So ayan po, ang nasa video po kanina, yung exact na transcript, ito po ang nasa screen natin ngayon. Na ang sinabi ni Mr. Jeffrey Celis, after na na-contempt na po siya dito sa House, he is actually red tagging the House Speaker. Now, Mr. Chair, alam po ba ito ng officers ng SMNI? Na may ganitong sinabi si Mr. Jeffrey Celis. The record speaks for itself. Very possessive. No, Mr. Chair, Yeah, lapit ho yun. Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, I'm Can we asking ask the officer, lady? yeah. Can we ask the officer first? Ma'am.
The record speaks for itself. Na-eri po yan sa SMNI, Your Honor. Mr. Chair, I'm asking sa level po ng officers ng SMNI kasi nga dapat responsable sila sa ano ang nilalabas, ano ang sinasabi ng kanilang mga anchor. Kaya Mr. Chair, I'm directing the question sa officers. Are they aware na may ganitong sinabi si Jeffrey Celis? Personally po, hindi po ako ganun ka-aware dahil hindi po kami supposed to be nanonood ng TV 24 hours kung yan po ay nasabi sa Laban Kasamang Bayan, but hindi po namin may deny that it was said on Laban Kasamang Bayan. Mr. Chair, how about the other officers present today? Are they aware na may ganito pong nilabas? Na may ganitong sinabi si Jeffrey Celis? The other board of director? Good afternoon, Mr. Chair. Hana po. Kung ano po yung nakalagay at sinabi po ni Ka Jeffrey Eric Celis po, yun po ang sinabi po niya sa show po niya. And if I'm aware, during this period na na-air po ito, I wasn't watching the show po. Mr. Chair, how about the other remaining officers, yung treasurer and corporate secretary? Dr. po, Your Yes. Honors. Personally po, hindi ko po yan napanood sa social media. Thank you. And Next, the corporate secretary? Corporate Secretary. Hindi rin po ako aware at that time po. Kasi Okay. yung anong Mr. Chair, ano po ang pinapakita nito sa ngayon? Ang officers mismo ng SMNI, they are not being responsible enough sa ano ang sinasabi ng mga anchor nila. And Mr. Chair, hindi nga po ito yung first time na may ganitong sinasabi. In fact, nung na-contempt po si Mr. Jeffrey Celis, sabi niya he regrets his actions for spreading misinformation. And now, Mr. Chair, may ganito na naman ulit, no? Regarding the House Speaker himself, no? Mr. Speaker, naalo ko na. Kasi hindi ko lang matanggap, Mr. Chair, na parang wala na pong pinipili ang SMNI. Parang kahit sino na lang na tingin nila ay hindi aligned sa kanilang views ay kalaban na ng bayan at dapat nang i-red tag, Mr. Chair. Last na lang, Mr. Chair. I'm done with that topic, Mr. Chair. So let's proceed to the next slide. Ang next po ay tungkol naman sa pagbisita ng representative mismo ng UN Special Rapporteur na nung naglabas ng findings na syempre would be agreeable to some and would be objected by others, then mismo ang UN Special Rapporteur ay ni-red tag na naman. Hindi lang po ng dalawang anchor nila, pero next slide please. Maging ng isa din sa mga lumabas sa SMNI mismo. And Mr. Chair, very clear po yung sinabi. Ang sabi po dyan sa UN Rapporteur, you're a rapporteur for terrorist group. Tanong po ulit sa officers, Mr. Chair, do you find anything wrong with this statement on your platform? Yes. Mr. Chair, I'm asking the officers po. So that would be yung director, yung dalawa pong director. Yes, Yes, Mr. Chair. officers. Sa mga programs po namin, like like this program of Puso ng Bayan, where very vocal po ang mga anchors po namin. Nasa kanila po ang karapatan na magsalita kung anong gusto nilang sabihin bilang komentarista po. They are commenting on an issue po. So okay lang, you don't find anything wrong, okay lang. Kung yan po ang nakikita po nila, then yun po yung komento po nila, opinion po nila. Okay, how about the other director, Mr. Chair? Yes, please. Yes, sir. Sa pananaw ko po, ito po ay isang freedom of expression lamang niya or freedom of opinion niya po yun. At ito po ay pinahihintulutan po sa SMNI. Yes. How about Ms. Christina, Mr. Chair? Mr. Chair, same po, hindi po namin binubusalan ang mga anchors namin sa SMNI. Okay, and the corporate secretary, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. The same din po. So, Mr. Chair, they are vouching, they are backing what was said by this person sa SMNI. Mr. Chair, ano po ang pwedeng implication kung
haya natin ang ganito mga statements that the UN rapporteur is a rapporteur for terrorist group. Ibig sabihin po nun, Mr. Chair, yung mga kinakausap, yung mga na-meet ng UN Special Rapporteur are cooperating or are working with a terrorist group. Mr. Chair, marami pong kinita ang UN Special Rapporteur nung bumisita siya for 1 week sa Pilipinas. And next slide please. Mr. Chair, ang dami pati opisyal ng gobyerno. So Mr. Chair, are we saying that members of the House and the members of the court who met with the UN Special Rapporteur are cooperating with some terrorist group? Mr. Chair, ganito po kalala ang epekto kapag hinahayaan natin ang SMNI. So for me to wrap up, Mr. Chair, lumalabas po na modus operandi ng SMNI na media daw sila pero lahat ng nagsasalita, contrary to some of their views, ay nire-red tag na po. Kaya imbes na mag-ayos sila, we don't see any remorse. At hanggang po ngayon, mula naman sa bibig po nila, tingin nila okay pa rin yung mga ginagawa talaga ng mga anchor at mga guests po nila. Mabigat na trabaho para sa media ang mag-fact check, mag-verify ng mga claims. Something that SMNI deliberately does not want to do. Kasi gusto po niyang magpakalat ng sarili niyang mga narratives to suit its agenda. Kaya, Mr. Chair, tingin ko hindi natin malalagay on the same plane ang SMNI sa ibang mga media organizations. I consider it an insult to other media organizations na nagpapatulong pa nga yung SMNI. I-defend daw ang kanilang freedom when in fact, Mr. Chair, they have been abusing that freedom at inaapakan na po ang mga ordinaryong kababayan. Kawawa nga rin po ang mga viewers nila kasi as we have seen, ang mga viewers po na naabot ng SMNI, hindi na po ma-discern kung ano po yung tama at hindi sa kanilang mga nilalabas. Kaya to end, Mr. Chair, maliban sa kanilang franchise, I would even hope that this committee and my colleagues would recommend to the appropriate House Committee na imbestigahan din ang lahat ng mga ginagawa ng SMNI sa iba pa niyang platforms and accounts, hindi lang sa kanyang franchise. Kasi kita po natin, lahat po kung saan nandyan ang SMNI, may kumakalat talaga na red tagging, may kumakalat na fake news. Yun lang, Mr. Chair. Salamat. Manuel. The chair recognizes the next interpreter, the Honorable Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So pagpapatuloy lang, no, Mr. Chair, nung aking tanong po kanina, kasi binanggit naman ni Representative Raul Manuel, yung mga iba't ibang mga platform, bukod po doon sa kanilang, doon sa kanilang franchise, no, na tinitignan natin ngayon, talagang sa lahat ng platform, talagang kumakalat siya. Katulad ng ngayon, no, yung mga red tagging, yung mga misinformation, ay talagang pinagpapatuloy pa rin. At narinig naman natin, no, inaamin talaga ng ng mga board of directors and officers na talagang inaalaw nila, di ba? Okay, kahit na walang betting or yung mga opinion or nakikita natin diyan na talagang lantaran na misinformation, red tagging, or kahit na opinion na ito, no, napatunayan naman natin kahit na yung special rapporteur, nire-red tag pa rin. Ginagawa nilang rapporteur daw ng communist terrorist or terorista. Mr. Chair, may papakita lang ako, no, na isa rin sa false information kasiraan sa akin para magpatunay pa rin na yung ginagamit ng SMNI, yung kanilang franchise, no, doon sa yung violation nila doon sa Section 4. Particularly, kung ito po babasahin, on responsibility to the public for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. Okay? So, sa isang programa po, Mr. Chair, ng isang episode po ng Laban Kasama ng Bayan noong 2022, nagpakalat po ng malisyoso, maling balita, disinformation, sina Badoy, Celis, at ang SMNI bilang ito ay kanilang mga talent na binabayaran nila ng 100,000 per month, no, itong si Badoy tsaka si Celis. So I bet alam talaga ng SMNI lahat ng mga content at sinasabi, no? At walang walang pakialam sa verification or kung tama o mali.
yung pinapakalat na paninira at misinformation or disinformation. Okay? Gumamit pa kuno ng mga whistleblower. At ito po, Mr. Chair, papakita ko po, Mr. Chair, yung video na hindi natin na ituloy nung last meeting natin, Mr. Chair. Part lang yan nung nung Kayo po disinformation. sa mga patungkol po sa paano po makakatulong sa ating gobyerno, ay willing po makipagtulungan po sa SPA ang mga organisasyon na nabanggit ko po. Mahina pa rin yung ano. Okay? Patungo po sila kung paano po makakatulong sa ating gobyerno, ay willing po makipagtulungan po sa SPA ang mga organisasyon na nabanggit ko po. At kami po ay mag-uusap-usap at nagpaplano po. At kagandahan po nito, ang ating pong Vice President ay siya rin pong Secretary ng Kagawaran ng Edukasyon. At sana po naririnig po ito ni Vice President Sara Duterte. Ito pong mga panawagan po ng mga kaguruan na nagtataka po kami kung saan po napupunta o para pa saan talagang benepisyo ang dinididak na 20 pesos or 50 pesos sa aming mga kaguruan. Tuwing po na ina-agitate nila ang mga kaguruan para nga raw po tumaas ang ating sahod, pero bakit po sila nagmamandatory deduction at saan po ito napupunta? Ano po bang mga benefits or mga naitulong na sa hanin ng kaguruan dito sa mga naibabawas po sa amin? Ayun, Ma'am Lorraine. Before ko ipasa kay Ma'am Lorraine, kay Brother Franco, brief na ito, Ma'am Lorraine. Galing ito sa televiewers, kina Caramon, ka Eric, kung pundong pampubliko yan, kahit trust fund type pa yan, dahil union dues At NCR lang po. Code at NCR. Yun lang po. Wala na 20 po pesos. matino na So, ma'am, 20 years, Ma'am Lorraine, ha? yes, so ma'am, so official payslip yan, nasa payslip na automatically. Opo. How did this happen, ma'am? Paano nangyari ito? paano Bakit na- nakasingit ito mga demonyong Alliance of Communist Teachers? Minsan po kasi ang mga teachers, yung mga pinapapirma kasi noon, kinakawawa pa nitong Alliance of Communist Teachers or ACT. Sa mukha na lang ni Franz Castro, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan eh. Pakita niya nga yung mugshot. Bagay na bagay ang mugshot talaga. Talagang tulisan talaga to si Franz Castro. You're rejoinder to that, Ma'am Gemma. Yeah. Meron pa? Okay. So basically, Mr. Chair, pinag-usapan dyan sa programa. Nakita na naman yung mga comment, no? Talagang nakakatawa, no? At malayo-malayo yan sa katotohanan. Hindi mapagkatiwalaan at tulisan daw ako. Anyway, gusto ko lang ipakita dyan, Mr. Chair, na sinasabi dyan na nangungulekta daw ako ng 20 pesos. At narinig nyo naman po, sabi nung Celis, kung pondong pampubliko yan, kahit trust fund pa yan, dahil union dues daw, it is still a public fund. Pwedeng managot si Franz Castro at ang ACT sa plunder. But ito yung sinasabi nila, Mr. Chair, na union dues. So 2012 pa po ako nag-retire from the service. At ito mga pinag-uusapan nila ay pangungulekta daw ng union dues. At matagal na rin akong wala doon sa union ng Alliance of Concerned Teachers ng Quezon City, no, ng Quezon City Public School Teachers. Kaya sinas pinag-uusapan dyan, saan daw napupunta, saan ko daw nilalagay yung pondo na kinokolekta daw ng union dues. So, alam ba ng board ng SMNI, Mr. Chair, itong ganitong episode? So, nagkaroon ba kayo po ng ng verification tungkol doon sa mga information na pinalabas po dito sa episode na ito ng SMNI? Kay Ma'am San Pedro po. Yes po. Mr. Chair, yan pong lahat ay dumadaan po sa production team hanggang sa desk po ng SMNI. Okay, so nakita niyo yung mga information na nandiyan. So kinausap niyo lang po diyan sa programa na yan ay yung sinasabi nilang whistleblower daw. Hindi ko nga kilala yung isa doon. Alam ko yung isa doon, yung teacher na nagsasabi na nasa payslip daw yung 20 pero hindi naman nasasabi na kinolekta ko yon or napupunta sa akin po yon. So wala po kayong pagbibet, no? Hindi man lang po kayo nagtanong or hindi ba man lang nag-verify ang inyong team, yung inyong team kaugnay doon sa sinasabi pong information
Ma'am San Pedro, Mr. Chair. Yes po. Yes, Mr. Chair. Madam Congressman, naririnig ko po sa programa ng Laban Kasama ang Bayan over and over na kayo po ay iniimbita sa kanilang programa. At ngayon po, I would also like to extend this invitation to you na umattend po at ibigay po ang inyong side, magpa-interview po sa Laban Kasama ang Bayan. Well, that is 2022 pa, no? So wala akong tatanggap na formal invitation about that kasi mga network dito, kahit nga text, kapag talagang valid yung kanilang mga gustong itanong sa akin at ano, 'di ba? At nagpapaudlak ako kahit na madaling araw 'yan. Pero wala akong message from the SMNI. Anyway, Mr. Chair, gusto ko lang malinis o malinawan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga teachers eh. Baka sabihin, talagang kinokolekta ko yung mga perang yan sa union dues. Meron po akong, actually pinatakbo ko pa dito, Mr. Chair, para makita po talaga ng taong bayan. At maano rin ng SMNI, ano bang ibig sabihin nitong 20 pesos na union dues? At ako, hindi po ako member ng union, bagamat ako yung founding chairman ng ACT-NCR Union noong 2011. So bago po nagkaroon ng mga collection ng mga union dues yan, tapos na ako noon, 2013 pa yata yan o 2014. So andito po, Mr. Chair, kung papayagan niyo po, isa o dalawang tanong lang po kay Sir Romel. Kay Sir Romel Please proceed. Tarala, Faculty Club President ng Justice Cecilia Muñoz Palma High School, QCPSTA, isa sa mga member ng QCPSTA and officer. At meron pa sana akong imbitahan, Mr. Chair, nilang nakarating, yung disbursement officer po ng ACT-NCR Union. Kasi yung ACT-NCR Union, dahil automatically deducted po yan sa payroll ng mga teachers, so yan po yung nagbibigay doon sa treasurer ng ACT-NCR. So no way na magkakaroon po tayo dyan ng any contribution for myself or for the party list for that matter. So yan po ay isa rin sa paninira, Mr. Chair, na talagang malaki rin yung magiging epekto niyan, sinasabi natin dito, mapaminsalang disinformasyon nga na hanggang ngayon, Mr. Chair, eto nag-check kami, hanggang ngayon ginagamit pa yan ng mga troll, yung mga ganitong mga maling information na talagang deliberately na ginagawa nitong programang ito, ay talagang malaki yung malaki yung nagagawa niyan dahil ginagamit siya ng mga trolls. Kung nagpapatuloy yan, Mr. Chair, talagang ang public natin niloloko at dinidisinform ng SMNI. Kaya talagang kung ako rin puro siguro tatanungin, Mr. Chair, isa rin yan sa batayan kung bakit dapat nating at hindi dapat maikumpara ang style na ginagawa ng SMNI sa style ng mga legitimate na mga network na talagang nagbibet muna ng etong mga walang patumangga ito na sinasabi wala man lang pasubali yung kanilang mga pagsasalita, dire-diretso talaga na paninira. Sana man lang merong daw or whatever, pero ito diretso talaga ng pagbibigay sa atin ng disinformation. So, yun lang po, Mr. Chair, para pandagdag lang po doon sa sinasabi natin na part talaga yung SMNI o pinapayagan talaga ng SMNI yung mga ganitong mga disinformation. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Honorable Franz Castro. The Honorable Arlene Rosas is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kanina I would like to be parang clarified kasi parang sinasabi kanina na apart from the franchise na meron ang SMNI, supposedly, yung mga platforms ay hindi covered nito. Tama po ba, Mr. Chair? So, ibig sabihin, walang pag-limit dun sa paggamit, halimbawa ng Facebook, ng mga sinasabi kanina, yung the following. So, Mr. Chair, I would like to ask yung NTC, meron ba kayong power para ito ay hindi kumalat, Mr. Chair? Kasi parang, apparently, pinag-uusapan natin dito, sinuspend na, lahat na ginawa, pero ano yung ginagawa ngayon ng NTC with regards to this? Kasi parang ilang violations to, if ever, 'di ba?
Dahil sinabi nga natin na hindi na dapat mag-ere at hindi na dapat lumabas itong mga misinformation, disinformation na nagaganap. Yung NTC, please reply to the query of the Honorable Arlene Brosas. Mr. Chair, yung coverage po that the NTC issued covers the free to air operation of SMN of Suarasug. So ito po yung mga signals that are coming from over the air. However, yung the content that are being shown online is not covered by that because it's not within, hindi na po part ng franchise nila of the operations concomitant to the franchise, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, no, kanina naman clearly sinabi na may mga violations. Tama ba, NTC? May violations ang SMNI, Mr. Chair? Ano ang mga specific violations nila after the cease and desist order, Mr. Chair? Mr. Chair. The NTC, the Honorable Brosas is Because addressing the Mr. Chair, measure. there's a pending case with the NTC. If the NTC will answer that, it will jeopardize NTC with respect to the constitutional principle of impartial court, Mr. Chair. If they will answer is whether or not there's violation on the part of SMNI, when in fact there's pending case with SMNI and submitted for decision, Mr. Chair. You agree with the position raised by the Attorney Tolentino? Mr. Chair, Your Honor, we would like to reserve comment on that one as this is actually the issue. This is also part of the issue that part of the administrative case. Yes, but you know, that's a question raised by a member of the committee. And it is your duty to reply to the and not hide under the rule just because they have a pending question before you, the NTC. It doesn't stop you from answering the question of the committee. Yes, Your Honor, we So recognize please that. reply. Uh, Thank you. If we may be allowed to reply Yes, please. at a later time on that one, Your Honor, as we but we will comply. We will reply to the query, Mr. Chair. The Honorable Brosas. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yung NTC kasi, they noted, they received reports, no, na showing that respondent SMNI did not strictly comply with the suspension aspect and was still operating in certain areas in Region 6 by as late as December 27, 2023, despite the 30-day suspension order issued by the NTC. Ngayon, maliban sa Region 6, meron pa bang report sa tanggap? Yun sana yung tatanungin ko, pero ayaw, baka hindi sasagutin ng NTC, no? Na nag-ooperate ng SMNI sa ibang lugar. Now, Mr. Chair, it seems like the SMNI has not taken seriously the suspension order of the NTC and its violations of several provisions of its franchise that were unveiled, no, nung na-discuss during the hearings dito sa House of Representatives, Mr. Chair. Mr. Chair, in reply to the query of the Honorable Arlene Brosas, based on the reports from the region, and Region 6 reported, it was Region 6 only that region reported on the continued operation. That is correct, Mr. Chair. Your Honor.
Thank you, Sila Mr. po yung Chair. nag-submit ng Oo. report on that one. Thank you. Yes, Mr. Chair, ngayon naman gusto kong maliwanagan doon sa kung pwede bang merong gawing aksyon ng NTC, no? Kaugnay dito sa mga platforms na ito, halimbawa sa social media accounts, yung binabanggit kanina, kasi ang active pa ngayon yung Facebook, SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa Pulso ng Bayan News Blast. Sa YouTube, Laban Kasama ang Bayan Sunshine Media, DZAR 1026. Tapos yung TikTok, SMNI News Pulso ng Bayan News Blast. May magagawa ba ang NTC dito, Mr. Chair? Proceed. Please answer. Just, if we may be allowed to explain a little, Please. Mr. Chair. Like what we mentioned earlier, the order issued by the NTC principally covers the privileges granted under the franchise of SMNI. And this includes the provisioning of free-to-air broadcast services, radio and television. Insofar as the other platforms like social media, we would like to inform that these are basically not within the realm of the operations of the franchise, Mr. Chair. So we are at this time limited only to the scope of what the franchise the authorities granted as a result of the franchise is covered, Mr. Chair. Mr. Chair, kung ganun yung mga lumalabas, puro red tagging, fake news, etc. dito sa mga following platforms na ito, Mr. Chair, hindi ba dapat ay i-address din natin itong usapin na ito, Mr. Chair? Hindi ba dapat i-suspend din natin yung operations, no, ng may mga record ng red tagging? And sino-sino, Mr. Chair, gusto nating malaman, sino-sino ba yung mga managers ng accounts na ito? Saka ano yung guidelines, social media posting ng SMNI sa program na ito, Mr. Chair? Yes, okay. Okay, NTC, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Honorable Rosas? We will we'll take cognizance of the observations by the Honorable Arlene Brosas, Mr. Chair, and we'll take a look at those instances, Mr. Chair. Thank you. And Sir Chair, may action ba? May pwede bang gawin yung NTC as far as we know dito sa mga cases na ganito? Wala. Hindi nila covered yung mga social media platforms, I yung think sa website, pagtanggal, pag-suspend, Mr. Chair? NTC, is that within with your mandate? Well, insofar as the authorities issued by the NTC sa SMNI, Mr. Chair, unfortunately, hindi po siya covered doon. So we will have to take a look at it further if ever, Mr. Chair. Okay, we will have to study that particular issue and look at the mandate of NTC. And of course, in coordination, we also have to discuss this with the ICT. Yes. Okay. Thank you. Okay. So the question now is to SMNI. Pwede niyo po pong sagutin? Ano po mga komento niyo rito sa sinabi po ni Congresswoman Brosas? Was asking for the manager of accounts. I think, Sino-sino? Mr. Chair, Sige ho, Attorney Mark. the Honorable Congresswoman Brosas, Mr. Chair, she has an option to file a case against the SMNI. There is criminal case. There's also civil case. And for the anchors, because all the statements of the anchors are not the official stand of SMNI. That is their personal opinion. In fact, as what I've said in our previous hearing, Mr. Chair, there is a disclaimer in every program. So, and I would like to cite also the constitutional, the Supreme Court jurisprudence, Mr. Chair, that there is a
the freedom of press and freedom of expression is the highest, one of the highest constitutional right guaranteed by the state, Mr. Chair. Alam po niyo, mahaba na ang diskusyon yung issue yan. Even the previous hearing, and you were shut down on that issue, and we made it very clear that in a democratic space, there's also limitations, and of course, one of them is in fake news. It's not part of it. So anyway, we will not anywhere go there because you've argued that way, and the committee has already positioned already Okay. on that Mr. Chair. particular issue. On the disclaimer, we have manifested in the past that you cannot use this because you can imagine if all black timers will have a disclaimer, and therefore you're now trying to tell us that MTRCB has no reach over all of these particular programs and their content. So I don't think we can also hide under that. But anyway, we now proceed. Congresswoman Yes, Brosas, Mr. Chair. please proceed. I have a specific request. Ang specific request ko po ay malaman kung sino-sino ang may-ari ng mga media accounts na ito. And if it's possible to give this to the committee right now. Kasi alam naman siguro nila yan at meron naman silang kopya kung sino-sino yung mga kaninong mga accounts ito, Mr. Chair. That account, Mr. Chair, is owned by SMNI. That is not the account of our personal accounts per staff, but is owned by the Suarasug Media Corporation, Mr. Chair. Thank you. So sila pa rin, Mr. Chair. Sa kanila pa rin yun, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Even yung guidelines sa social media posting ng SMNI, meron kayo? Paano nyo yun kinoconsider? Anong ginagamit ninyo? You have papers with you kung ano yung mga media accounts na meron kayo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Can we have that right now? It Mr. was Chair. already answered, Mr. Chair, that the SMNI has a different social media accounts per program, Mr. Chair. Look, Mr. Chair, gusto nating makita yung reach. Gusto nating makita kung gaano yung inaabot ng kasinungalingan, ng sinasabi ng mga red tagging, ng mga sinasabi na peddling o fake news. Kailangan makita natin kung paano yun sa aktual. Sino-sino yung may hawak noon? Hanggang saan yung mga, ano-anong mga media accounts, Facebook yun, ano-anong mga ganito yan, Mr. Chair. So I was just asking for that, Mr. Chair. It is a list, Mr. Chair, na dapat isubmit ng SMNI, Mr. Chair. We direct SMNI to submit the list as requested by the Honorable Arlene Brosas. And in the next hearing, we will again follow up on this list. Thank you very much. And yeah, Sorry, last na lang, Mr. Chair. Oo, kasi anyway, tungkol po Mr. Chair, we before- will consider the request of Congresswoman Brosas, Mr. Chair, but we're studying also the possible violation of the right to privacy, Mr. Chair, and right against self-incrimination, Mr. Chair. Okay, so please study that your options. Thank you. And we will also, the Honorable Paduano, the Honorable Brosas will insist on that list because this committee would ask so that we are clear as to what is being violated and what particular platforms are being used. But before we proceed, I just like to inform everyone that your names have been submitted to the floor for your attendance. Thank you. So now, you still have a question before we go to the next interpreter? Yes, Mr. Chair. Last na lang, Mr. Chair. No? Up to what extent is Apollo Kibuloy's influence in SMNI? Ano po ang kanyang posisyon sa kumpanya sa ngayon, Mr. Chair? We already answered that, Mr. Chair. Pastor Apollo Sikibuloy is the honorary chairman of SMNI. And he's not part of the day-to-day operation of SMNI. Chair, credited siya sa lahat ng mga shows, Mr. Chair. That is part of our freedom of press and freedom of expression, Mr. Chair.
to credit anybody that we want to credit, Mr. Chair. Mr. Chair, bakit sinasabi sa bawat show, no? Halimbawa, ng Laban Kasama ang Bayan, palagi pong nagpapasalamat ito sa host kay Apollo Kibuloy. And I quote, "At gayon din sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing pastor Apollo C. Kibuloy na siyang gumawa, may akda at nagpahatid ng programang ito, Mr. Chair." So every time yon, Mr. Chair, tapos sasabihin niyo sa akin, ganito yung kanyang position lang. Nagpapasalamat, Mr. Chair, yung mga anchor in their personal capacity, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, we have several questions dito sa kay Pastor Kibuloy, Mr. Chair. I think it's about time that we call, Mr. Chair, for Pastor Kibuloy na pumunta dito at to answer our questions, our specific questions. Ano po? Kasi, Mr. Chair, siguro last time naman, na-request naman na natin ito Heads of agencies come here in Congress para tayo ay sagutin sa mga mahalaga nating tanong. And we would like to, siguro dapat, it's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. The Honorable Mr. Vice Chair,